Wait lang, nakalimutan ko. Magandang araw po sa inyong lahat. Wow, yan na naman tayo. Kamusta? Hopefully, goods kayo. Kung ano man yung mga goal nyo sa buhay, hopefully, tuloy-tuloy kayo. Okay? So, medyo chill mode na ako. Sarap nung sarap nung workout kanina. Workout, di pa pala ako nakaka-cover ng workout. Okay, nakakalimutan ko mag-vlog pag workout. Iko-cover din natin yung workout natin sa vlog. Para i-share ko rin sa inyo, hopefully may matutunan kayo, or kung matagal na kayo hindi nag-workout or matagal nyo nang balak hindi mag-workout, hopefully makapag-start kayo dahil sa vlog ko pag napanood nyo ako. Tapos pag may mga tanong, willing din naman ako mag-assist, willing akong tulungan kayo, 'di ba? Message lang kayo sa akin or comment lang kayo sa akin. Ayun, quick update lang dun sa job hunting natin. Hindi ko i-go through, shinare ko na ba dun sa last episode, baby? Hindi ko i-go through yung huli kong in-applyan kasi kailangan ng college degree, kailangan ng TOR, kailangan ng college diploma, kailangan ng transcript of records, di ba? So, ang gusto ko sanang i-push, tulad ng shinare ko last time, yung trabaho or work na makukuha ko na ang tanging background ko lang, nag-acting extra ako for 7 years. Yun lang yung gusto ko ipakita sa kanila. Acting extra for 7 years, anong trabaho as an employee ang pwede ko makuha. So, share ko na lang din bigla. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin ako pag lumalabas kami, may asikaso kami ni Mrs. Tumitingin talaga ako sa paligid, sa lahat ng nadadaanan namin. Kahapon na tsambahan namin, may sinakyan kami na ride-hailing app. Actually, hindi siya ride-hailing app, pwede mo siyang i-book, pero pwede rin daw parahin. So, ito yung taxi, yung bagong taxi na nakikita nyo. Parang kulay green siya, ganun. So, bakit? Obvious na. Okay lang. At Okay. least di ko binanggit yung name, di ba? So, kulay green siya na taxi, padami siya ng padami. So, first time namin nakasakay kahapon. Medyo machika yung driver. So, sinabayan ko na, di ba? Tinake ko yung opportunity na magtanong na about employment, about hiring process, about application. Ayun, tsumamba tayo na madali lang daw, basta professional yung driver's license mo. Pwede ka na mag-apply, tapos may driving test or road test na gagawin. And then may seminar after nung drive test na yon. So, tinanong ko kung kailangan ba ng college diploma. Hindi daw, sabi ni sir, yung nagturo sa amin. Ay, yung nasakyan namin. Na sobrang bait ni sir. Sinagot niya lahat ng tanong. Ang dami niyang alam about sa company. Pati yung kotse, no? Parang pinupush niya eh. Inaano niya talaga eh. Talagang parang, anong tawag sa ganun, baby? Pinopromote niya eh. Oo, pinopromote niya yung company nila. Pinopromote niya yung unit nila. Ganun. Tapos pinaliwanag niya lahat, mga compensation, medyo mababa daw, so parang minimum wage yung bayad. Pero at least makakapasok ka ng trabaho, mas okay meron kaysa sa wala, 'di ba? Minimum wage, tapos bumabawi daw sila sa, as usual, overtime and ang tawag sa ganun, anong tawag sa ganun? Commission based siya. Tsaka syempre, the more na mag-work ka, more hours, mas maraming kikitain, 'di ba? Pero yung base 8 hours daw, parang minimum wage din siya. Parang ganun. So, hindi ko pa alam yung ibang details, syempre. Yun based lang sa mga nakwento ni sir. Tapos, madali lang daw mag-apply, 'di ba? Meron daw silang apat na mga 3 to 4 or 5, hindi ko matandaan yung exact number, na parang hub or base dito sa Pilipinas. Yung main ata nasa MOA. So, pwede ka daw pumunta in person, ganun. So, yun. Nung mag-decide, sabi ko, pwede ko itry ito. Pero, nalaman pala namin na ang may-ari pala nito, taga-ibang country. So, ano pala to? Anong tawag sa ganun? Foreign company pala to. So, based siya sa ibang bansa. So, napaisip ako bigla. Parang, based siya sa ibang bansa. So, pag nag-apply ako dito, ang magbe-benefit, ibang company. Kumbaga, hindi sariling atin. Hindi local company, 'di ba? Bigla lang ako napaisip. Pero, part naman siya ng buhay natin for how many years, 'di ba? Kumbaga, may mga pumapasok na foreign company, nabibigyan naman talaga ng job opportunities yung mga kababayan natin, 'di ba? Is it a good thing or a bad thing, 'di ba? Yun ang tanong eh.
Katulad dati may issue na yung base ng US military sa some part na yun. So, Subic ba yun? 'Di ba? Parang syempre, ayaw, may mga tao na ayaw yon, may mga tao na hindi, pero nagbi-bring in siya ng cash flow 'di ba? Hindi ko alam kung yun yung tamang term pero ah, 'di ba may trabaho nagdadala siya ng trabaho sa bansa natin. Hindi ko alam yung kalakaran, syempre, correct me if I'm wrong, pero parang ganoon 'di ba? Every time na may foreign company na papasok sa isang bansa, lahat naman may pros and cons, lahat naman may advantage and disadvantage, may negative and positive. So, this time, hindi ko rin trip o push etong sa company na to dahil siguro yun lang yung factor na yun na parang as much as possible, local company sana yung gusto kong ma-applyan na hindi kinakailangan ng college diploma or college degree or TOR. Okay? So medyo gutom na kami ni Mrs. So mabilisan lang. Pakita natin yung ano natin, baby. Natripan mag-barbecue ni Mrs. bigla. So barbecue trip tayo ngayon, food trip tayo ngayon. Yan. Okay, so dinner time na kami. Quick update lang yon. Tapos may ganap pa kami after nito. Okay. Peace, we're out mga tol. Ulitin ko lang ulit kung ano man trip nyo sa buhay, kung ano man goal nyo sa buhay, 100% trust lang kay God. Siyempre number 1 yan, sa sarili nyo at sa goals nyo. Okay? We're out. Peace. Yeah. Uy, kala mo parang medyo parang bumablogger na tayo. Huwag masyado. Chill lang.